Ahatid na kita sa inyo. Huwag na, baka kailangan ka na sa shelter eh. Hindi pa yan. Sige na. Doon din naman ako papunta eh. Ay, malayo pa, Rex. Eh, okay lang yun. Ikaw! Rose? Rose! Mary Ann? Oo. Ako yung dati mong kaklase. Siya ba yung sinasabi nilang boyfriend mo? Oo. Si Rex. Totoo pala yung chismis. Kasi sinasabi nila, meron ka daw boyfriend na imbalido. Ano ka ba naman? Magbo-boyfriend ka rin lang naman eh. Hindi ka pa namili. Eh, ang ganda-ganda mo naman. Hindi pangkaraniwan ang kanilang pagmamahalan. Isang caregiver at isang biktima ng sakit na cerebral palsy. Pinagtagpo ng tadhana upang mahalin at arugain ang isa't isa. Ngunit paano nila haharapin ang panghuhusga ng mga taong tutol sa kanilang pagsasama? Hadlang ba ang kapansanan sa isang relasyong puno ng pagmamahal? Mga kapuso, tunghayan po natin ang natatanging kwento ng pag-iibigan ni Rex at Rose Tuason. Grace! Oh, kompleto na ba to? Oo, lahat ng papeles ko nandyan na. Pati passport ko nandyan na rin. Oh, sige, ako nang bahala. Aasikasuhin ko to agad, okay? Oh, huwag kang mag-alala, Rose. Makakaalis ka rin agad. Eh, lalo ka na. Caregiver yung tinapos mo at in demand yan sa Canada. Talaga, Grace? Oo, akong bahala sa'yo, ha? Talaga, salamat. Oh, huwag ka muna magpasalamat, Rose. Ganito gawin mo, ha? Habang naghihintay tayo, habang nilalakad ko yung mga papeles mo, maghanap ka muna ng experience. Magtrabaho ka muna dito sa Pilipinas. Tapos noon, makakaalis ka na kaagad, okay? Oo. Oh, Salamat. Sige. Oh, sige, mauna na ako, ha? Salamat, Oh, salamat. Bye-bye. Bye-bye. Oh. Bakit hindi ka na naman daw kumakain? Wala akong ganang kumain, Kuya Rex. Bakit na naman? Iniisip mo na naman mga magulang mo. Hindi ba sabi ko naman sa'yo, ayaw ka naman talaga nilang iwan dito. Kaya lang, kailangan. Dahil dito, maaalagaan ka ayon sa pangangailangan mo. Hindi na ba nila ako mahal? Siyempre naman mahal. Kaya nga nila tinitiis na magkahiwalay kayo dahil mahal na mahal ka nila. Kaya wag mong pababayaan ang sarili mo. Para wag mag-aalala mga magulang mo. Sige na. Kumain ka na. Kain ha. Nay, pupunta na ba kayo sa Canada? Hindi pa. Nag-apply pa lang ako matatagalan pa yun. Pag nakarating na ako sa Canada, mabibili ko na lahat ng gusto mo. Oh, bakit bigla ka nalungkot dyan? Kasi po, iiwan niyo na ako. Sandali lang naman yun eh. Babalik agad ako. O kaya, isasama kita. Sabi kasi nila, pag maayos na yung lagay ko doon, pwede ko daw sama ang pamilya ko. Baka kasama na rin po tayo sa Canada. Oo, anak. Maiwan ba naman kita dito ng matagal? Anak, kaya kita kahit na makulit ka. Hindi po kaya totoo yun. Mabait po ako. Ayoko lang po talagang mahiwalay sa inyo. Anak, hindi na tayo magkakahiwalay. Gusto ko lang naman magpunta ng Canada
para mabigyan ka ng magandang bukas eh. Naku, baka malate na ako sa internship ko sa shelter. Ngayon ang simula nun eh. Uy, alis na ako. Darating si Aling Celia para bantayan ka. Huwag makulit, ha? Bye-bye. Dito ka mag-i-internship, Rose. Ito ang shelter ng mga taong may cerebral palsy, mga wheelchair-bound, at ang mga batang tinatawag nating special child. Sila mga alagaan mo dito. Sige po. Huwag ka mag-alala, mababait sila. They just need your special attention dahil sa kalagayan nga nila. Ay! Naku! Ay! Kayo nga, magdahan-dahan nga kayo, ha? Pasensya ka na. Ayos lang. Ako nga pala si Rex. Volunteer ako dito. Bagong intern ka dito. Oo. Ako si Rose. Sa unang pagkikita pa lamang ni na Rex at Rose, may kakaiba na agad silang naramdaman para sa isa't isa. Hindi alintana kay Rose ang kalagayan ni Rex. Sabi ni na tatay, palagi daw nila akong dadalawin. Pero, hindi naman totoo. Mga sinungaling sila. Huwag kang magsalita ng ganyan sa mga magulang mo. Bakit hindi? Ayaw nila sa akin kasi may sakit ako. Isipin mo na lang na marami lang silang ginagawa. Kaya hindi ka nila natatalaw dito. Alam mo, may sasabihin ako sikreto sa'yo. Ako nga, hindi ko nakilala mga magulang ko. Sanggol pa lang ako, iniwan na nila ako dahil may sakit ako. Iba ang mga nagpalaki sa akin eh. Yung mga umampun sa akin. Mga salbahe pala yung mga magulang mo. Hindi. Sigurado ako na wala lang silang pagpipilian kaya pinamigay nila ako. Alam mo, maswerte ka. Kasi nandiyan pa yung mga magulang mo eh. At sigurado ko, dadalawin ka rin nila. Talaga, Kuya Rex. Sigurado ako doon. Salamat, Kuya Rex. Kanina ka pa ba nandyan? Medyo. Narinig mo pala yung patramang kwento ng buhay ko. Oo. At hindi ka dapat mahiya sa akin. Natutuwa nga ako eh. Sa dami ng pinagdaanan mo, nakatayo ka pa rin. Tsaka, mahal na mahal ka na mga kasama mo dito. Natutuwa lang ako sa mga katulad kong kapansanan din. Masaya ako na kahit papano, napapalakas ko yung loob nila. Alam mo, may anak na rin ako. Sa pagkadalaga. Niloko kasi ako ng boyfriend ko dati. May asawa na pala. Kaya ito, dalagang ina. Sigurado ko,
Matutuwa ka pag nakilala mo ang anak ko. Dahil madalas silang nagkakasama sa trabaho, lalo pa silang nagkalapit hanggang sa unti-unting mahulog ang loob nila sa isa't isa. Para sa akin? Pasensya ka na. Ano pala kasi itong ginagawa ko? Bakit ko ba naisip na magkakagusto ang isang katulad mo sa tulad ko? Sandali lang, Rex. Nagkakamali ka. Natawa lang naman ako kasi itsura mo. Hirap na hirap kang magsalita. Namimilipit ka pa. Wala namang dahilan para mamilipit ka. Anong ibig mo sabihin? Gusto rin kita, Rex. Talaga? Kahit ganito ko? Dahil ang mahalaga sa akin, yung puso mo. Yun, wala kang katulad. Hindi nagtagal. Naging magkasintahan sina Rose at Rex. Kahit pa masasabing hindi pangkaraniwan ang kanilang relasyon dahil sa kondisyon ng binata. Busog na ako eh. Tataba ako sa yan eh. Sige na, eto na. Sige na, please. Sarap, diba? Isa pa. Rex, Ano pong ginagawa niyo dito? Talagang napaluwas kami dito dahil sa mga nababalitaan namin. At totoo pala lahat. Hoy, babae, kung sino ka man, hindi ba nakikita ang kalagayan ng anak namin? Ha? Bakit mo pinaglalaroan siya? Bakit mo siya niloloko? Hindi ka na nahiya sa sarili mo? Pinapaasa mo siya? Sino ba kayo? Kami lang naman ang nagpalaki kay Rex. Rose, sila yung naikwento ko sa'yo nun na umampun sa akin nung sanggol pa lang ako. Bakit ka lumalapit kay Rex? Para paglaruan? Hindi ba nakita may kapansanan siya? Hindi ho totoo yan. Mahal ko ho si Rex. Mahal mo si Rex? Oo. At hindi naman ho kagulat-gulat yun. Pero Iha, mas marami ka pang makikita at makukuha na mas higit kay Rex na wala kapansanan. Pero gusto ko ho si Rex. Huwag ho kayo mag-alala. Hindi ko ho pinapaasa lang ang anak ninyo. Mahal ko ho siya. Patawarin mo kami. Hindi naman kasi namin alam na... Alam ko naman ho eh. Maraming taong hindi sang-ayon sa relasyon namin. Pero nagmamahalan ho kami. At yun ho mahalaga. Mahirap man, ay pinagpatuloy pa rin ni na Rose at Rex ang kanilang relasyon. Eh ano naman ngayon kung may kapansanan si Rex? Hindi naman bulok ang pagkatao niya tulad mo. O, ano pang hinihintay mo? Umalis ka na. Pag mo intindihin yun. Tama naman siya, Rose. Pwede ka namang humanap ng lalaking mas bagay sa'yo. Ayan ka na naman eh.
Sinabi ko sa'yo na ikaw lang ang gusto ko. Wala akong pakialam sa sasabihin ng lahat ng tao. Alam mo ba kung ano yung hindi ko kayang gawin? Hindi ko kayang mahiwalay sa'yo. Ayoko. Gusto ko palagi kitang kasama. Hindi naman ako mawawala sa'yo. Nasa tabi mo lang ako. Hanggat gusto mo. Anong balita? Ayos na, Rose. Approve ka na sa Canada. Makakaalis ka na. Naku, naghanap kami ng employer mo. Oh, di ba? At sandali, Rose. Hindi ka ba masaya? Hindi ka ba natutuwa na aalis ka na? Alam ko naman na matagal mo nang pangarap ang makapunta ng Canada. Kaya kahit na sakit sa akin na malayo sa'yo, mapayag na ako. Hindi kita pipigilan. Sino naman may sabi sa'yo kukunin ko yung trabaho? Pangarap mo yun. Hindi naman pwedeng hindi ka umalis. Alam mo ba kung anong totoong pangarap ko? Yung isang bagay na ipinagdarasal ko. Yun na yung makita yung isang tao na mamahalin ako. At mamahalin ko. Mabait ang Diyos dahil ibinigay niya sa akin ang pangarap na yun. Ibinigay ka niya sa akin. Salamat. Akala ko, iiwan mo na ako. Hindi kita iiwan. Hindi ako aalis. Ayoko nang malayo sa'yo, Rose. Gusto ko, lagi tayong magkasama. Kaya pakasalan mo na ako. Pinalampas nga ni Rose ang pagkakataong makapagtrabaho bilang caregiver sa Canada, alang-alang sa pagmamahalan nila ni Rex. Nagpakasal ang dalawa at nagsama sa isang tahanan. Subalit gaya ng inaasahan, hindi lahat ay sumasang-ayon sa kanilang pagsasama. Saan ka na naman galing? Diyan lang po kay Aling Sela. Halika, tulungan mo muna ako dito. Pagod na po ako eh. Napupuna ko lang. Simula nang kinasal kami ni Rex, halos hindi mo na siya pinansin. Tandaan mo, siya na ang tatayong ama mo. Kwarto na lang po ako. Jay. Jay. Pagpasensya mo na ang anak ko. Darating din ang araw, matatanggap ka niya bilang ama. Hindi naman ako nagmamadali eh. Darating din yan.
Surpresa pala ako sa'yo. Ano yun? Buntis ako. Magiging ama ka na. Talaga? Oo. Magiging ama na ako. Rose? Diyan ko. Ha? Aray! Rose? Aray ko! Jay! Aray! Ah! O, mag-ingat ka, Rose, ha? Masela niya pinagbubuntis mo. Oo, Doc. Naiwan ko muna kayo. Dahil sa delikadong pagbubuntis ni Rose, si Rex ang gumawa ng mga gawaing bahay. Mahirap ito para kay Rex dahil na rin sa kanyang kalagayan. Sabi nila, hindi daw dapat kita pinakasalan. Dahil sa kapansanan mo, hindi raw tayo bagay. Nagkakamali sila, Rex. Dahil ikaw lang ang lalaking magpapasaya sa akin. Nakatulog pala ako. Pagod ka na kasi. Magpahinga ka na muna. Tama na. Okay lang ako. Ikaw, ba't ka tumayo? Dapat sa kama ka lang, ah. Naiinip na kasi ako dun kakaupo eh. Kaya tinignan muna kita. Titingnan ko na rin si Jay. Basta bilisan mo, ah. Baka mapagod ka. Masama para sa'yo. Ang lakas-lakas ko, oh. Ha? Titingnan ko lang si Jay. Nay, hayaan niyo na po yan. Ako na nabahala dyan. Ikaw bahala. E di 1 taong marumi tong kwarto mo. Masama po sa inyo yan, Nay. Ayos lang ako na. Pareho kayo ng tatay Rex mo. Palaging takot. Alam ko, nabigla ka sa pagpapakasal namin ng tatay Rex mo. Alam ko rin na hindi ka sang-ayon sa naging desisyon ko. Nak. Mahal kita. Mahal ko rin ang tatay Rex mo. Ang tanging hiling ko lang naman eh. Sana bigyan mo siya ng pagkakataon na maging ama sa'yo. Kawawa naman tong asawa ko. Lahat pinipilit gawin. Kaya ko to. Diyan ko! Agad na isinugod ni Rex si Rose sa ospital, katulong ang ilang mga kapitbahay. Labis ang kanyang pag-aalala sa asawa.
dahil na rin sa kritikal na kalagayan nito. Hanggang sa Dating ka agad. Kamusta na yung asawa mo? Ano nalagay niya? Di ko pa nga po alam eh. Kanina pa po sila nasa emergency room. Natatakot na nga po ako eh. Anak, huwag ka matakot. Hindi pa pabayaan ng Diyos si Rose. Dok, kamusta na po ang asawa ko? Dahil sa layo at tagal na binyahe mo papunta rito, maraming dugo na ho nawala sa kanya. Ginawa na ho namin ng lahat pero... Dok, kamusta na po ang asawa ko? Sorry ho, wala na ho siya. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan sinasabi niyo. Bawiin niyo sinasabi niyo! Buhay pa si Rose. Buhay pa yung asawa ko! Rex! 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 Daya-daya mo naman. Nananahimik ang buhay ko. Masaya na ako mag-isa. Tapos, bigla kang dadating. Bigla mong babaguhin yung buhay ko. Ipaparamdam mo sa akin kung paano mahalin. Tapos, bigla mo na ako iwan. Paano na lang ako, Rose? Paano ako mabubuhay? Ay, wala ka na. Mahal na mahal kita, Rose. Mahal kita. Ayos lang ho, Nay. Mahaba pa yung biyahe niyo eh. Nailibing na naman si Rose. Kaya ayos na ang lahat. Eh kung ganun eh, hindi na kami magtatagal. Mauna na kami. Ikaw na anak ang bahala sa bata, ha? Jay? Jay? Ayos ka lang ba, anak? Anak? Bakit mo ko tinawag na anak? Hindi naman ikaw yung tatay ko ah. Alam ko kung anong nararamdaman mo. Paano mo malalaman ang nararamdaman ko? Wala na si inay. At dahil yun sa'yo,
Kung hindi ka niya nakilala, sana buhay pa si inay ngayon. Sana kasama ko pa siya ngayon. Sana hindi ako nag-iisa. Jay! 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 Wala talaga, Rex. Ilang oras na kami naghahanap. Mas mabuti pa siguro, magpahinga ka na lang muna. At kami na lang bahala maghanap kay Jay. Hindi. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko nakikita si Jay. Sige. Susubukan namin siya hanapin sa kabilang kanto. Dito ka lang ha. Babalikan ka namin kaagad. Tara. Jay! 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 Balik kayo! Balik kayo! Balik kayo! Alam kong masakit, Jay. Alam ko yun kasi ganun din yung nararamdaman ko. Pero yun ang kagustuhan ng Diyos eh. Wala na tayong magagawa. Pero alam mo, hindi totoong nag-iisa ka. Kung hahayaan mo lang sana ako na maging isang ama sa'yo. Alam mo, Jay, kung nasaan man ang nanay mo ngayon, sigurado ako, gusto niya rin magkasundo tayo. Mahal na mahal ko si inay. Alam ko yun. Mahal na mahal natin siya. Tahan na, Jay. Huwag ka nang umiyak. Alam mo, pangako ko sa'yo, aalagaan kita. Pangako ko sa'yo yan.
pumanaw ni Rose, muling binalikan ni Rex ang shelter. Dito na siya muling nanirahan kasama si Jay. Naalala niyo pa po si Inay? Wala namang panahon na hindi ko siya naaalala eh. Lagi siyang nasa isip ko, Jay. Ako rin po. Alam mo, Jay, kung nasan man ang inay mo ngayon, sigurado ako binabantayan niya tayo. Hindi man natin siya katabi ngayon, dito sa mga puso natin, mabubuhay ang iyong inay magpakailanman. Ilang taon ka na, Rex? 30 na po ako sa ngayon. Anong ginagawa mo ngayon, Rex? Tumutulong po ako sa mga kasama ko. Luluto ako ng pagkain namin. Nung nabubuhay pa ang asawa ko ang hilig niya, pinakbit eh. Ikaw ang nagluluto nung mabubuhay pa si Opo. Rose. Kahit na pagod na ako, hindi ko po yun iniinda kasi pag naglambing na po yung asawa ko, hindi ko po mapaghindihan. Aba! Anong feeling mo nung mga oras na yun na nakikita mo yung asawa mo na naghihirap, yung anak mo? Masakit po sa akin. Sabi ko, Panginoon, huwag mo ipakita sa akin to na masyado. Kasi masyado akong masasaktan. Kunin mo na lang siya ng, kumbaga, walang kondisyonis. Pero teka muna, yung ba nakapagpatigas ng puso mo, ayaw mo na umibig muli? Ay, hindi po. Ay, hindi! Lalo ako naging matatag. Paano mo na-overcome yun? Sa tulong na rin siguro ng mga kaibigan na nakapalibot sa akin. At lalong-lalo na yung naiwan niyang anak sa akin kasi yun ang naging inspirasyon. Yun po ang naging sandalan ko hanggang ngayon. Anong aral ang mapupulot ng mga televiewers natin sa buhay mo? Sa kabila ng kapansanan ko ay ginampanan ko ang tungkulin ng bilang may asawa. Na hanggang sa kahuli-hulihan ng hininga ng aking may bahay ay hindi ko po iniwan. Sabi mo kasi sa akin na kaya ka nagkaroon ng cerebral palsy sa isang pagkakamali ng ina mo. Apo. Kapag buntis ang isang babae, ay wag na wag po ninyong susubukan uminom ng gamot. Ng pampalaglag. O kasalanan po yun sa Diyos. Huwag nyo rin naman pong iturin ang inyong anak kung halimbawa may depekto. Iturin nyo siyang normal na tao tulad ng pagturin ninyo sa sarili nyo. Napakaganda naman yan, Rex. Maraming salamat ha na pinahintulutan mo na gamitin namin ang iyong storya ng buhay para kapulutan ng aral ng ating mga televiewers. And good luck to you, Rex. Marami din pong salamat sa inyo, Tita Mel. Thank you very much. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin si Rex sa pagtulong at paggabay sa mga batang tulad niya ay may cerebral palsy. At kasabay nito, siya rin ang tumayong ama ni Jay. Subalit napilitang ipaalaga pansamantala ni Rex si Jay sa kapatid ni Rose habang wala pa siyang trabaho. Umaasa siyang balang araw ay muli silang magkakasama ni Jay. At bagamat na maalam na si Rose, taus-puso pa rin ang pasasalamat ni Rex sa poong may kapal sa pagdating ng isang magandang biyaya sa kanyang buhay. Kahit panandalian lamang, naranasan ni Rex ang tunay na pagmamahal mula sa isang taong tumanggap sa kanya sa kabila ng kanyang kapansanan. Ako
Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay